Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kawain Pisces. This reading is for you. Tingnan natin yung December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Blessing is coming. Ang nakikita ko sa iyo. Nangyayari or mangyayari pala. Just your own intuition. Lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung gabay, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Hindi yung negative, warning sign yun ha, para sa inyo. I-reverse nyo yun, lahat ng mga ano dito para magkaroon kayo ng positivity sa buhay. Huwag nyo ipilit na energy nyo ito dahil hindi ko naman binanggit ang pangalan nyo sa card. Sa dami nyo ng energy sa mundong ito, kunin nyo lang talaga yun sa inyo, ha? Yung iba sa inyo is maaring dumadaan kayo or you are involved with the law. Pwedeng ganun. Pwedeng sa mga properties or any situation on life. May mga bagay na gusto nyo ipaglaban. O may mga bagay na gusto nyo itama, mga ganyan. May darating na blessing sa iyo. Maaari ba sa inyo is mahilig kayo sa, baka nahihilig kayo sa mga prutas, ganyan. Uy, una pa lang beware of a greed. May mga tao na sarili lang din nila iniisip nila, makasarili, sakim, ganyan. Intindihin nyo na lang sila. Kung sa parte mo naman, ito yung pagiging ano ba to? Kumbaga yung, kung titinan ko siya dito, either bili ng bili, gastos ng gastos, o kaya pag may nagustuhan talaga, yun na nagiging stress reliever nila, pwedeng ganun ano. Hindi naman kayo lahat yan. Iba lang naman sa inyo. Or pwedeng someone into your life. Ring, married will take a place, either romantic or a business. Mag-ingat ka sa makikipag-usap pagdating sa business, sa pakiusap pagdating sa pera. No? Pwede rin sa romantic or in a relationship. Pwedeng kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, magulang mo, pwedeng ganon. Kasi, connection kasi ito Pwede rin na may tao na hindi makikinig, no? Hindi ka pakikinggan or hindi ka makikinig pag sa part mo, ganyan. Kung sa pera naman or when it comes to business, makipag-usap, or sa kasama sa trabaho, pwede rin na may mga taong sakim, ganyan. Kung mag-ainas mga nagmamarunong, mga tao na hindi magpapatalo sa'yo, or maybe ikaw, ganun ka rin. Depende yun i-vice versa mo siya. Mag-ingat pa rin kayo ha, commitment kasi to ring. Mga promises na gusto niya, ano lang, take lang siya ng take, hindi siya nagigib-give, mga ganun. O kaya yan, kung ano man yan, pwedeng basta mag-ingat ka kasi andito si Fig. Sa relasyon mo man yan or sa connection mo sa mga someone mo, no? Get back to the basic. O kung dito, halimbawa sa relasyon. May mga bagay kasi na magsisimula ka muli o kailangan mo magsimulang muli or babalik ka simula sa simula. Kanya, halimbawa, sa trabaho, magsisimula ka muling magtrabaho kasi nagkasakit ka o kaya this time is, halimbawa lang o halimbawa nagpahinga ka o kaya naman lumipat ka ng trabaho, pwedeng gano'n. O kaya when it comes sa relationship, kung nagkaroon ng mga hindi magandang situation, maaring babalik kayo sa simula muli para mag-umpisa muli ng ng situation, no? O ng relasyon muli, pwedeng gano'n, maaring magkakasundo-sundo. Or any connections in life. Or kung ano man yung pagbabalik. Halimbawa, babalik ka na muli mag-exercise, babalik ka na muli sa pagda-diet, babalik ka na muli sa ganito, pwedeng gano'n. Kung ano mang kinakailangan mag-get back to the basic. Money or okay. Iba dito is maaring isa sa pamilya mo is na may taong sakim. Pwede may mga pag-uusapan kayo when it comes to a property, mga mana, pera, no? Sa iba sa inyo.
maaring may mga commitment na situation na, kasi mga ano to eh, kung may mga pinaprogress kayo, kasi andito rin siya, di ba? Kung may mga pinaprogress related dito, is maaring may mga dapat simulang muli from the top. May mga fixation na magaganap o mangyayari o kailangan i-fix mga bagay na ganun. So, iba sa inyo, yan nga, kung ano man to, kung sa trabaho man ito, handuin yung situation na, kung wala to you are more on committed to your work, to your stability, sa kaperahan mo, to think to the future, maaring ganun sa iba sa inyo, and magiging maganda yung takbo niya. Sabi, magkakaroon ng mga overtime, either yung iba dito magkakaroon ng bonus, malaki man o maliit yan, o kaya naman merong, pagdating rin dito kasi is, nandito yung situation na maaring may tao na tutulong sa'yo pagdating sa kaperahan, or ikaw may tao kang tutulungan pagdating sa kaperahan, pwedeng ganun. Vice versa natin. May parating na windfall. Dealing or relationship with the younger woman. Pwedeng ikaw ito, pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, pwedeng kapatid mo, basta pwedeng nakakabata sa'yo. Pwedeng siya yung siya yung makasarili or sakim, or yung ayaw makinig, ganyan, parang hindi yung, pwedeng family related siya, no, sa iba sa inyo. Pwede rin siya sa trabaho related. Kung sino man itong si man na ito, no, sa nakita ko, pwedeng karelasyon mo, ganyan. Triumph over trouble, obstacle. Okay, may mga, kung tignan mo si Eagle, di ba? Alam niya palagi yung target niya. No? Siguro hindi yung sitwasyon na start a new beginning in life, know your target, know your purpose, know your, yung mga main concern mo. Ano ba yung focus mo? Siyempre, ito, di ba? Ano pa ba yung dapat mo i-focus? Well, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo itong love, make sure mo lang na na mag-balance kayo, no? Ganyan. Kung ano man yan. Kung gusto nyo ng forever love, syempre, make it balance. Kung yun ang pakay mo. May mga pangako rin ako nakikita dito, no? Yan. Syempre, may mga over trouble and obstacle magaganap ang mangyayari. Alam kung nagkaroon kayo ng mga hirap pagdating sa kaperahan in the past month, this time is magiging maganda yung takbo niya. Sa trabaho naman, maaring malilipat ka sa section 1, section 2, section 3. Kaya nandito si Kill. Kill? Ano mabasa man dyan? Kaya na bahala. Ano man bubita si ate. May mga collaboration ka pala, no? May mga hesitation may mga pagdidesisyonan ka daw by this December, maaaring malilito ka, may mga alalahanin na magaganap, nandun yung thinking mo, yung sa konsensya mo, sa kaliwa o sa kanan, ano sa tingin mo? May mga ganyan, may mga hesitation situation, pwedeng sa trabaho, ganyan, kung saan sitwasyon yan, sa karelasyon, sa pamilya. Okay. Nandito yung situation na may bibigyan ka ng tulong talaga, or may hihingi talaga ng tulong. Or you pray. You pray na sana ganito, sana ganyan, sana ganon, no? Ay, there's a loss. Maraming klase ang loss by this, kaya handito rin pala si no? Pwede may mga pangako mapako pala. Kaya hindi pala si Kill. Ibig sabihin, maraming klase ang loss Pwedeng ma-damage yung pride mo, loss of someone, separation, loss of money, loss of hope, loss of pet, loss of something. Ganyan. Yan, losing something valuable into your life. Yan. Ang nakikita ko sa'yo. May mga lungkot ako nakita na mararamdaman ka this December. So nakita ko to. Basta pray ka lang, Kaya handito na si hesitation, no? Sa nakikita ko dito. Andito yung yung pag maaring may tao na mas matanda sa'yo na pwede mo siyang hinga ng payo dito sa sitwasyon if ever na may mga ganito, no? Ako nakikita dito.
may mga mababait na tao na magiging committed sa iyo. Sa nakita ko dito, no? Kung ano mang loss ito, pray lang din, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin, energy mo. Okay. Ang ganda naman yung energy mo. Okay. Okay, energy mo, may mga bagay ka daw. Okay. May energy mo. Happy ang nakikita ko kasi dito, no? There's a happy situation in life by this December. May mga magbabalik no? Either may mga magbabalik ka na pananaw o may mga magbabalik ka na parang reminiscing the past, parang ganun ang nakikita ko dito. Yun, maaring pagdating kasi dito, halimbawa, may miss ka o mapag-uusapan kayo ng mga kaibigan mo, ng kung sino may connected sa'yo, ng mga tao sa nakaraan, ganyan. Yun nakita ko. Parang may maiisip ka sa mga tao sa nakaraan. And then also, ang energy ng lahat, yes, there's a happy, there's a thankful, kumbaga, no, there's a new beginning nga kasi andun si Kill din. New beginning in life sa iba sa inyo. Handle ka na sa situation mo na mas more ka maghihigpit this time. Ako nakikita sa iyo kasi siguro hindi nyo mas more mong maaalala yung nakaraan na naging mahirap o naging mahigpit ang pasok ng pera, maaring ganun. Kung ano mang sitwasyon, pwedeng sa love life, and hindi sa medyo maghihigpit ka sa iba sa inyo, or you need. No, ang nakikita ko rin sa iyo dito is kasi makakaramdam kayo ng peace sa iba sa inyo dito. There's a peace, and meron din ako nakikita na wish come true ka daw na makakamit by this December. Ganun ang sabi dito. May wish come true ka na makakamit. Tsaka kasiyahan is coming din. O kasi December talaga no? Andito rin yung situation na parang you will become a center of attention. Parang maraming tao yung nakikita ko dito sa sitwasyon. Siguro may mga union, no? May mga magaganap na union by this December. Pwedeng kasama mo sa trabaho, ganyan. Isa rin sa pag-uusapan ka. May mga dadaluhan ka na mataong lugar. May mga ganun ako nakikita sa'yo. Ano parating? Maaring nandun yung thinking mo, pupunta pa ako or hindi sa iba. Maaring nandun ka sa point na yan. Pwede ka magdalawang isip. Parating. Puro 10 ka. Ano mo? By this December, universe. Okay, by this December, may tao na makikipag-usap sa'yo. May tao na makikipag-usap sa'yo, either itong tao na to is kasamahan siya sa trabaho, pwede siyang kapatid mo, or basta pwede siya karelasyon mo. Ang nakikita ko kasi dito is either ikaw ito or siya makikipag-usap itong tao na to or magkakaroon kayo ng connection or basta gano'n na hindi niya maiisip na mali yung mga sinasabi niya or wala sa katwiran, pwedeng gano'n. Yun, pwede ikaw ito yan, may makakausap ka. Maaring mas bata ito sa'yo, sa iba sa inyo, no? Parang wala sa hugot. Pag kinausap mo siya, parang wala sa hugot. Pero para sa kanya, parang tama yun. Yun na nakita ko sa kanya. Yan, parang hindi siya magtiting advantage dun sa bagay na yun na mali, wala na pala sa katwiran o wala na pala sa tama, yung mga ganon, no? Sa nakita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo, is parating sa inyo, hoping. No, hoping. Pero dito, siguro iba dito makakaramdam ng katamaran. Yung iba nga dito is malalack of common sense kayo. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, i-reverse nyo yung mga warning sign. Always think advantage, kumbaga. Para
isipin mo maigi, makakagod ba or hindi. Halimbawa, bibili ka ng isang bagay o isang sitwasyon. Sa tingin mo ba, yung bibilin mo na yon makakatulong ba sa'yo? Paano kung meron ka na nun? Halimbawa, meron kang iPhone. Pero gusto mo na namang kumuha ng iPhone kasi may bagong labas. Sira na ba yung iPhone mo? Kailangan mong isiping maigi yun. Tama ba? Gumagana pa naman yung iPhone mo. Bakit gusto mo pa i-upgrade agad, di ba? You need to think in advance, kumbaga. Example ko lang yun sana wala lahat. Sana walang bad news na maganap o mangyari kasi dito there's a bad news. Ibig sabihin, when it comes to a bad news, may taong lalaki. Itong lalaki na to, hindi ko alam kung karelasyon mo siya, manager mo siya, or someone into your life, pwedeng kapatid, magulang, o sino man yan na lalaki, pwede kasama sa trabaho, na hindi magiging maganda yung energy niya pagdating sa'yo kasi nahandoon yung pangloloko. Yun, handun yung pagbabackstab or handun yung pagtataksil, ganun ang irarak bottom ka niya. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon kayo ng pag-uusap o pagkakasundo pagdating sa pera. Sa iba sa inyo hindi naman lahat kayo kung ano mo lang sa inyo. Nilibigay ko lang yung situation na nakikita ko energy dito. Sa iba naman sa inyo, is may taong kakausap sa'yo, tulad ng sabi ko kanina, diba? Kasi andito rin si Boot. May taong kakausap sa inyo, kasi either ikaw ito or siya, parang gusto niya, kasi wala siyang pera, maring hihingi siya ng pera or hihingi siya ng tulong sa'yo, or magbibigay ka ng suporta with someone, or someone's give you a support. Sa iba sa inyo, there's a good news coming. Yes, may mga kasaganaan na mangyari. Kung tignan mo, puro 10 siya, 10, 10, 10. May mga completion ako nakikita sa'yo. So, iba dito, may mga new project, new beginning, good news, happiness, coming, achievement. Also, may darating, achievement. May mga problema na magtatapos na, panibagong sitwasyon na magaganap o mangyayari. Yun, may mga travel pala iba, Mag-ingat ka na lang kasi sa nakita ko dito, may tao na magsisinungaling. Nagsasalita siya or makipag-usap sa'yo na may pagsisinungaling or may tao rin na magmamatsyag sa'yo. Dapat iwasan. Matyagan mo rin siya. Pag nakita mo, napansin mo na minamatyagan mo siya, kanya, matyagan mo rin siya. Sabay ganun Dapat iwasan. The queen and the queen. Oo nga naman. Okay, dapat mong iwasan. Tama. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yung hindi mo ibalik yung dating ikaw, Ang nakikita ko dito. Kailangan mo ibalik yung dating ikaw. Balik mo yung lalaki ka man o babae, ibalik mo yung dati mong alindog, yung dati mong attraction, ganyan. Sa iba yan, iwasan mo na hindi ka mag-focus and not to take good care when it comes to your self. Ang nakikita ko dito, iwasan mo, syempre is not to speak out, Handid din yung sitwasyon kasi na kailangan mo rin magsalita, kailangan mo magsabi rin ng opinion, ganyan. Iba sa inyo may pagka-leader, Maybe you are leader or may pamumunuan ka na isang sitwasyon, yun na nakita, maaring yun yung kinai-stress mo at maaring nahandun ka sa point na ikaka-stress mo yung sitwasyon na yun. Pwedeng ganun. Pwedeng sa karelasyon, sa kasamahan sa trabaho, sa kaibigan, pwedeng ganun. May ikaka-stress at ikaka-alala ka, ganyan. Iba sa inyo is kulang kayo ng tulog, magtulog kayo, iwasan mo. Magbawi ka hanggat maaari. O kaya hindi may mga pag-aalalang sitwasyon, you feel anxiety, depression, stress, you feel burden sa iba sa inyo, ganyan. Ang nakikita ko rin dito, iba is maaring mga mananakit yung likod nyo, ganyan. Maaari manakit yung balakang mo, manakit yung backbone mo, yung mga, or someone into your life. Iwasan mo is not to open up, yung mga bagay na kinaka-worried mo in your life. Kung kailangan mo humingi ng tulong with someone who's connected sa'yo, pwede naman sa kapatid mo, pwede sa magulang mo, ganyan. Gawin mo, Kailangan din, iwasan mo rin yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Yung pagdudahan yung sarili mo, isa yun, So, nakita ko dito. Yun, iwasan mo yung mga bagay-bagay na ganyan.
Feeling lonely, ganyan. Feeling lonely, worry, and mawala ng pag-asa. May mga insomnia dyan, migraine. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Talaga. Ay, sabi ko na. Devil, oh. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay, kung kayo is nagkahiwalay, hindi, kung ikaw is single muna. Kung ikaw is single, Onay-chan, oy, di anak, dito. Dito ka sa ano. Kung ikaw is single, may tao dito na parang, may taong kilala mo na. May taong kilala mo na, nakapalagayan mo ng loob, na may nararamdaman sa'yo. Or maybe this is you. Yun na nakikita ko. Kilala mo na siya, maaring matagal mo siya kilala, a friend, pwedeng ganun, or kasamahan sa trabaho, yan. May tao dito na may nararamdaman sa'yo, sa mga single dyan. Ang nakikita ko naman sa mga nagkahiwalay kasi, kung titinan ko dito, when it comes in this relationship, walang patutunguhan. Walang patutunguhan. Kasi walang plan. Either siya yung walang plano para magtagal itong relasyon na to, or ikaw yung walang plano kasi vice versa tayo. There's an lack of control kasi ito, maaaring nagkaroon ng mga pang-aabuso, selos-selos kuno, ganyan. There's no purpose when it comes dito. Andun yung isa sa inyo pabago-bago din yung isip, no? Sa nakikita ko dito. And then dumating yung time na kasi yung isa dito naging sakim at makasarili lang. Andin yung pagsisinungaling, andin yung controller, o kaya masyado siya na-attract with someone, ganyan. Kung nagkaroon ng mga third party. Ang nakikita ko dito is, isa sa inyo is gustong makipag-ayos. No, babalik siyang muli at parang hindi ko alam kung ipaparamdam niya sa iyo yung sorry niya o apology niya, or mag-apology siya mismo. Pero gusto niya makipag-ayos sa iyo. They're still missing you. They're reminiscing the past. And nakikita ko rin dito, I want peace, and I give it work it out again, itong relationship na to. Ang sabi niya, gusto niya magkaroon ng recovery dito sa relasyon na ito. Ang hindi ko lang maintindihan is, nag-jungling siya. Either back and forth ito, or nahandi siya sa sitwasyon na kung may third party, hindi niya alam kung sino yung kanyang pipiliin. Pero trust your intuition pa rin, no? Kasi lumalabas na devil kasi ito, kung kayo is in a relationship. When it comes in this relationship, there's a blockage, no? There's a blockage. Maaring magkakaroon kayo ng mga pagpapaliban sa mga bagay-bagay to start pag dito sa relationship na ito. May mga bagay na pwedeng magbago. Magkakaroon ng mga pagbabago sa relasyon. Ate, good ba siya? Yung isa sa inyo kasi makakaramdam ng pagod no? Yung isa sa inyo makakaramdam ng pagod, yung isa kasi rin, handi siya sa point na parang, may gusto siyang gawin. Either may gusto siyang ibang tao, o na-attract siya sa ibang tao, or kasi may tukso, or itong tao na to is matuksuhin talaga siya. Yun na nakikita ko sa kanya. Sana hindi lahat kayo, sana hindi nyo to energy, no? Yun. Pero magkakaroon ng pagbabago. Sana hindi kayo magkahiwalay. Pero, either hindi kayo magkahiwalay, makiramdam ka. No? Dito. Basta always try to make it balance. Kung tingnan mo, there's a loss. Ito yung ring. And ito si kill. Diba? From the basic. Kung sa relasyon yan, baka dun kayo sa point na andito rin si pig. Andito si pig, andito si devil. Saan ka?
San ka? Sorry ka. Money. Ang hirap ma-in love. Mas maganda pag-usapan yung maigi. Maging open up kayo sa isa't isa, ganyan. Kumbaga, wag lang yung side niya lang pagbibigyan mo siya na pagbibigyan, wag lang gano'n. Dapat equal, no? Kasi minsan handun ka sa selos-selos, tapos yung pala may something na pala, kunyari selos-selos lang, ano yun? You need to trust your intuition. Maaari kasi may naganap o nangyari na rin sa inyo dito sa the past no? Kung may nangyari na in the past, kabahan ka na. Tinakotin. Kung ano man yun, yun man yun. Kung ano man yung nalaman mo sa kanya, hindi kabahan ka na. Pwede rin maganap yun sa'yo. Pwede ganun. When it comes sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, is magkakaroon na malaking pagbabago sa money mo. There is more on development. Magkakaroon. There's an abundance. By this December, actually, dito is by the third week, may magaganap na actually, magiging maganda talaga siya. May mga, kung titinan ko dito is, there's a miracle coming. Siguro, it's more on blessing talaga sa'yo, no, dito. Yan, miracle is coming sa iba. Meron kayong mga manifestation. Yung manifestation nyo na maari is makakamit nyo na talaga this December. Yun. Pagdating sa money rin is this a fullness or handun yung kasiyahan pagdating sa ano siya maganda yung bunga, no? Ganyan. Magiging maganda yung bunga ng kaperahan mo. Either by the 3 days, 3 weeks, 3 months, ganyan. Or sa iba sa inyo, kung i-year ko siya, sa 3 years, changes sa buhay nyo na magkakaroon ng magandang simula, no? Sa nakikita ko sa inyo. Tingnan natin ang advice. Nechang dito, no? Advice. Ay, ano yun, anak? Sige lang. Okay, hindi ko muna bibigay yung advice, bigay ko muna sa inyo yung message ng card. Okay, when it comes sa message ng card, magkakaroon. Merong may tao na matagal mo nakakilala. Pwedeng a friend, pwedeng kapatid, kasama sa trabaho, yan. Na magkakaroon kayo ng meeting or magkakaroon ng pagkikita-kita, pwedeng ganyan, or magkakaroon kayo ng may mga small gathering ako na nakita by this December, kasi nga December nga, no? Yun. Yan, magkakaroon mga small gathering, happy gathering man yan, big or small man yan, may mga mag-chill-chill, may mga collaboration, there's a creativity situation happen. Yan na nakikita ko sa'yo dito. Yan, magkakaroon ng may mga progressing situation ako na nakikita sa'yo. May mga pag-meet ng mga kakilala. When it comes sa advice is sinasabi dito na you need to be very creative, no? Take it action, be adventurous, make it progress. Mag-forward ka sa mga plano mo. And syempre, give an effort and hard work to get what you want. And syempre, kailangan sa'yo is mag-commit ka dun sa bagay na yun. May mga bagay kasi na need to focus, may mga bagay na need to improve, and it's more on practicality, mag-trust ka lang din daw sa intuition mo, be productive, tsaka may nakikita naman ako improvement sa mga bagay-bagay sa'yo, no? Sa nakikita ko dito, sa improvement kami. Kasi there's a victory and success din kasi ako na nakikita sa'yo. By this December, mayroong victory and success ka na magaganap. Yun ang nakikita ko sa'yo. There's a new horizon coming sa'yo. Yung iba sa inyo lang, sana hindi lahat, may mga financial problem ako nakita. Siguro iba, masakit yung ulo nyo, minsan, masakit yung paa nyo, may mga nararamdamang lungkot minsan, siguro, tahimik na lang kayo, pero may mga iniisip-isip kayo na bagay-bagay. Mga gano'n. Arigato naman si God bless.